Ito. So, kanina ho, may nag-file na naman ng panibago kasi halos lahat ng Kongreso ipina-file po itong House Bill seeking to ban political dynasties. So ngayon po, i-final na naman ito. Alam nyo, regardless kung sino man po ang nag-file ng panukalang batas na to, ako po ay suportado ko ito. Kung ako'y kongresista, they will have my vote. Kahit isa lang. Alam nyo, naniniwala po ako na ang pagbaban sa political dynasty ay napaka-importante. Kasi dito sa Pilipinas, sobrang polarized na ang taong bayan. Sobrang politicized na tayo dahil dyan nagkakawatak-watak na tayo. Mismo nga yung pinakamatalinong senador natin, nadidismaya na sapagkat ang Pilipino, ang pinapag-usapan pa rin politika. Samantalang ang Middle East pinag-uusapan, missile, rocket, World War III, di ba? Yung mga current events na pinag-uusapan. Oh. Ako kasi, bakit ko sinabi na makabubuti sa atin kung mawala ang political dynasties? Yung hindi ko naman sinasabing absolute, kundi one at a time lang sa isang pamilya. Mabuti po sana ang political dynasty kung lahat ng miyembro ng dinastiya ay matitino. And look what happened to the Marcoses. Di ba? Tignan nyo ang ginagawa ni Amy Marcos. Ngayon nyo sabihin sa akin, maganda ang political dynasty. Di ba? Yung doon sa Mindanao, tignan nyo, saan ang asenso ng Mindanao? At sa mga pag-aaral po, kung nasaan merong political dynasty, hindi po mawawala ang slum areas. Ibig sabihin ng slum areas, yung depressed areas. Nandun yung mga dikit-dikit ng tirahan, napakababa ng opportunity nila, yung low quality of life, konti na lang ang inangat nila sa isang daga na nakatira sa pusali. Diba? Tapos madali silang i-manipulate. Isang supot lang ng panghanda ng Pasko. Diba? Nagtataranta na sila, tuwan-tuwa na, at ang kanilang boto ay pinagpapalit nila sa murang halaga. Na ang kapalit nito after election, milyones ang nanakawing kabayaran mula sa pagbayad sa boto nila. Di ba? Kung wala ho tayong political dynasty na umiiral sa Pilipinas, kada isang isang politiko na gustong magsilbi, magpapagandahan po yan. Nasa posisyon ka man o wala, magiging literal pong makatotohanan yan. Kasi, ang gagawin ng gustong pumalit, pagdating ng eleksyon, kakandidato siya para i-challenge ang nakaupo. Magsisilbi na siya sa mga kababayan niya. Anong gagawin nitong kumbaga nagtatanim na siya. Anong gagawin ng nakaupo? 'Di ba? Magtatanim din siya, magsisilbi siya sa bayan niya ng maayos. Pagdating ng araw ng halalan, mamimili ang taong bayan. Who's the best? Hindi na po who's better, but the best. Who's the best candidate? Kung meron tayong political dynasty, wala tayong choice. Look at Davao City. 'Di ba? Ginos na nila ang mga Duterte. Sabihin man natin na naging okay ang pag-handle ni Duterte sa kanila, yung patriarka. Paano yung mga anak? Paano yung mga second generation? Madalas po yung nagsimula ng kanilang dynasty, yun talaga yung mga magagaling . Yun talaga yung mga nagpakahirap para itayo ang kanyang pangalan. And look at Chis Escudero. 'Di ba? Pagkatapos ng tatay niya, tignan niyo, congressman dati 'yon, dating Minister of Land de Marcos ang tatay niya. Napakamahinahon ng tatay noon. Tignan niyo si Chis Escudero, naging adelantado. Kaya dapat isa lang sa isang pamilya ang kakandidato. Unahan sila na mag-file ng COC. O kaya mag-usap muna kada pamilya sino sa atin ang tatakbo. So politics must be settled among themselves, per family, per political clan. Settle muna nila yung politics nila. Who's going to file for the national position and for local position. One at a time. Diba? For example, national, isa. Okay na yon. Tapos sa local, isa. Okay na yon. Hindi yung kabit, yung asawa, vice mayor.
Yung tatay mayor, yung kabit congressman o congresswoman, tapos yung isa pang kabit konsehal, 'di ba? Yung isa naman na senador, anak ng putya. Natignan niyo naman din yung mga yung mga bilyar. Oh, kailangan palaging dalawa yung nasa Senado. Tignan niyo yung mga Cayetano, kailangan dalawa, ano ba 'yan? Tapos dalawa sa Senado, ilan yung nandun sa Taguig? Oh, 'di ba? Tapos sa Makati, kay Jejo Marbinay, okay yung pagpapatakbo ng Makati. Pagdating ng second generation, bastos, nag-aaway-away yung mga magkakapatid kahit sa loob ng simbahan. 'Di ba? Ay nako, dapat matupad po yung binabanggit sa Constitution natin na equal opportunities. Dapat pagkaroon ng pantay-pantay na karapatan sa oportunidad ng pagsisilbi sa bayan kung sinong may gusto. Nang sa ganun, mamimili ang taong bayan. At kapag wala po tayong political dynasty, malabo pong mag-umiral yung fanaticism, yung panatiko, yung blind followers. Ang nagpapabagsak po ng ating lipunan ay yung mga panatiko, yung mga blind followers. Nakita na nilang mali, nakita na nilang nagnakaw yung tao, dahil po ito ang kanilang idolo, pikit mata nila itong pinagtatanggol. Kapag matibay ang ebidensya, sasabihin nila, pare-pareho lang yung mga putang inang yan. Lahat yan magnanakaw. Pero itong aking magnanakaw, maraming nagawa. Inanakan kami sa kasal, sa binyag. Excuse me. Sa health services, napakaganda. Nilalagnat ka pa lang, kinikremate ka na. Ganun ang serbisyo sa amin. Diba? Kaya kailangan maisabatas na po yan. Total, hindi po yan bawal. Nasa Constitution yan. Nagsalita na ang Korte Suprema na ang mga senador at kongresista natin, lumalabag kayo sa batas dahil hindi nyo ito ipinapasa. Even the President himself, papaano niyang mapipirmahan yan? At kailangan pagka yan po ay kapag yan po ay naipasa ng dalawang kapulungan, ang Pangulo ng Pilipinas dapat po wag nang hintayin umabot ng 30 days. Pirmahan niya na yan para pagdating dito ng 15 days ng publication sa National Gazette, sa official gazette natin, o kaya dyan sa national, yung circulation, yung broadsheet, Manila Bulletin, Philippine Star, mga ganyan. After 2 weeks, then magiging na yan, effective na yan. Then si Comelec ngayon, gagawa naman na siya ng mga patakaran nila na hindi kami tatanggap na ng mga COC, ng mga magkakamag-anak, mga ganito. Kasi kung meron tayong political dynasty, hindi mawawala talaga yung kulto-kulto na yan at yung private armies. Kasi kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. At kapag may political dynasty, maniwala kayo, wala po tayong malinaw na accountability. Sino ang magsusuplong kung nagnakaw ang mayor? Ang konseho, ang vice mayor, dapat ito po yung fiscalizer niya. Kung kabit niya yung vice mayor, paano na? 'Di ba? Sinusustentuhan si kabit, hinahayaan si kabit kumupit. Si mayor kumukupit ng pangsustento. Parang yung tipong ganito lang yan mga kababayan. No? May tinawagan, sabi, "Hello, mga kidnapper kami. Nasa amin ang iyong anak. Huwag kang magsusumbong sa mga pulis." Sabi ngayon ng congressman, "Sino kayo? Sino kayo nga puntahin ninyo?" Sumagot yung kidnapper, "Huwag mo kaming murahin, gago. Nasa amin ang anak mo. Kung hindi mo gustong mapahamak, sumunod ka." Sabi nung politiko, "Ha? Huwag niyo sasaktan yung anak ko. Lahat gagawin ko." Sabi nung tumawag,
Di nga, totoo gagawin ko. Sabihin mo, bigyan mo kami ng 2 milyon. 2 milyon? Sige, wala problema. Tapos paano kayo papadala? May pipick up dyan. Eto na. O wag ka nga alis sa linya. Patutunayan ko sa inyo na yung hinihingi ninyo ibibigay ko. Diyan ka lang. Tinawag yung secretary. Secretary, liga rito. And sir, ano po yan? Mag-withdraw ka ngayon ng 4 na milyon. Kinidnap yung anak ko. At huwag kang maingay sa media. Ibibigay natin to sa kanila. Sabi ngayon ng kidnapper. Congressman, ano yun? Narinig mo na ba? Nagpapa-withdraw na ako ng 4 na milyon. Bakit naman 4 na milyon ang hinihingi nyo? 2 lang ang hinihingi ko. Siyempre, kung akin na yun, 2 milyon doon. 2 milyon sa inyo, bigay nyo sa akin yung anak ko, yung 2 milyon ko, huwag nyo nang pakialaman. Wala tayong sumbungan. Di ba? Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag meron po tayong political dynasty. No. Okay? Tignan nyo na lang yung nangyari sa Ilocos Norte. Sinong tinuro ni Amy Marcos doon sa excise tax na kaso niya na inimbestigahan siya ng Kongreso? Ang tinuro niya po na dahilan kung bakit hindi siya nagpakita doon, isang beses lang kasama pa nanay niya. Tinuro niya si BBM. Ang sabi niya, si BBM daw ang nagsabi sa kanyang huwag mong siputin, huwag mong intindihin yung hearing dyan sa Kongreso. Ay, nako. Di ba? Kaya sabi ko, okay sana kung perfecto ang political dynasty. Okay lang nga meron eh. Kaya lang, kung ang political dynasty natin, nagkakaleche-leche tayong mamamayan, mabuti pa hong wala. At doon na po tayo sa wala. Sapagkat yung mga walang bansa, ay mga bansang walang political dynasty, sila po yung higit na mas mauunlad kesa sa atin. Okay, so buyers na po. At kita-kits po ulit tayo uli. No? Bukas, loobin ng Panginoong Diyos. Alright, so magandang good morning po sa inyong lahat. Thank you so much. And please don't forget to hit the like button and share niyo po yung ating live tonight. Thank you.